at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. So, ayun guys, after 2 days, sinalang na ako. Mga, ano kami, parang mga 8 or 10 contestants during that time. At yung kinanta ko is, Ikaw Lang Ang Mamahalin. So, ito yung Ikaw Lang Mamahalin. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man, walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Makulang man sa'tin ang iyong sandalin. Alam ko na tayo'y magkikita muli hanggat may umaga pa na haharapin. Ikaw lang ang mamahalin. Nung kinanta ko yun guys, alam niyo po, it's my first singing competition na naging winner ako sa college days ko, sa college life ko. Sobrang naiyak talaga ako dahil sa tuwa nun. Dahil parang ang gagaling talaga ng mga contenders. All of the contenders were very, 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 very good. Lahat po ng mga kanta nila is nice. Lahat po ng mga boses nila is really, really very good voices. So, parang ang hirap. So, my coach told me, because I really asked why did I won during that competition, and then my coach told me, because you are very unique, because your voice is a very unique one, and you really expressed the song well. So sa expression of the song po talaga ako laging sinasabi ng mga coaches at yung mga judges na doon po talagang, aside from my voice, aside from my physical, my presentation, talagang ang yung may laman po, yung parang impact po talaga sa puso ng mga nakikinig at nanonood, dahil sa facial expression ko at yung voice quality ko. So yun po, kasi nga I always sing with the heart. Yan po yung isa po sa talagang sekreto ko. So right after that competition, dinala po ako. Kung sino po man nanalo ng mga panahong iyon sa inter-school, dadalhin po sa region. So from province level, dadalhin ka na, you will represent
your province, the Surigao del Sur, you will present that, the place ay the province to the region. So ako po yung nagrepresenta ng Surigao del Sur province, and doon na naman po talagang ang klase talaga ng kantahan. Lahat ng mga andon are the presidents of the universities, the administrators, mga malalak, mga bigatin talaga. So talagang kaba-kaba na ako. Aircon pa yun, guys. Ang lamig, magfa-flat white ka, kaya pag malamig ang place, and then you will sing, sometimes you will be flat weighted. So talagang nanginginig na rin ako noon, but I really have to fight this battle. Andito na ako. So lagi kong tatandaan talaga. Balik na naman ako sa pagkausap sa sarili ko na I need to be strong, I need to be with myself, I need to sing it with my heart, and like not to think anyone else but just be with myself. So ayan, pag na-remind ko na naman yung sarili ko sa mga advices ng mga coaches ko ng mga panahon yun, na at isa ko. And then guys, really talagang nakakaiyak na naman na yung parang parang yung pangarap mo lang ba na magsali-sali lang ng mga kompetisyon dahil pambili ng bigas, tapos dumako na sa panahon na parang na-love na ako ng mga tao. So parang kahit judges, kahit hindi ko kilala, alam mo naman na hindi mo kilala yung mga judges, but parang na-love ka nila. So, parang ganun. So parang natatouch ako ng mga panahon na yun dahil yung mga kalaban ko is mga bigatin na ano pa ako, freshman. So mga bigatin yung mga kalaban ko ng mga panahon yon, laging nananalo, laging talagang ano na talaga sila, yung mga bigatin na. So ako parang nagsisimula pa lang, pero by God's grace napanalunan ko yung kompetisyon na yon. So I really thank God for giving me the chance to be the winner in that moment. And I really thank my coaches, my friends, my families that are so very supportive in me. And then right after that, tuloy-tuloy na, guys. Pagkatapos nun, dahil sa region, nanalo po ako sa region namin, sa Caraga region, sa region 13. Nag-represent na naman ako ng region namin. So I represented the Caraga region in Manila. So first ko na experience yung makasakay ka ng eroplano. Yung isa ka lang bata noon na hindi nga alam paano sumakay ng isang bus, kasi jeepney lang yon, mga habal-habal sa amin. So naiyak na naman ako ng mga panahon yon dahil nakasakay ako ng eroplano. So nakasakay ako ng eroplano na libre, social pa yung mga kasabayan ko sa eroplano na yon, kasi PAL yung airplane na sinakyan namin. Nakasabayan ko dun yung congressman namin, mayor namin, nakasabayan ko dun. Parang maraming mga bigating mga tao. So sobrang saya ko nun, guys, na nag-represent ako ng ng school, ng region namin. Ayun, nung pagdating namin sa Maynila, nag-practice na.
Syempre, ang laki ng Maynila na ang daming region sa buong Pilipinas na yan. So, ang positive pa rin ako kasi ano, positive pa rin kasi kahit marami na, at least what I really thankful for is I am here in Manila already, and nakasakay po ako ng eroplano. At yung ano po, yung kakanta ka na nasa maraming contenders mo, makasabayan mo na yung mga bigatin talaga ng mga singers. So yun nga guys, so hindi nag-represent ako doon, and syempre hindi ako nung nanalo. May nanalo talaga na hindi ko natandaan kung sino yung nanalo o anong region na yun, basta ang galing-galing niya din, ang galing-galing niya, napakagaling. So at least I'm so thankful for during that time dahil nag-represent po ako at ginawa ko po ang lahat ng mga kaya ko, and yung coach ko naging proud naman sa akin, and everybody really proud of me during that time. So nung bumalik na, sinalang na, so parang paangat na ng paangat yung opportunity po sa akin. So kinuha na din po akong mag intermission sa mga malalaking activities, sa mga kahit outside na ng school. So ini-invite na ako. So at least nagsimula na doon, no? Nagsimula na yung career na yon hanggang sa sumali na ako sa araw ng Surigao del Sur sa province namin. So it's outside the school na activity, yung ano na yon, yung parang pera-pera na talaga, yung pambigas na talaga eh. So sumali-sali na ako sa mga ganyan, at sa awa naman ng Diyos is nanalo naman ako, naging champion ako sa araw ng Surigao. 16, we are 16 contenders, and they are very very good contenders also. May iba pa na mga dumadayo galing sa Maynila, galing sa mga malalaking cities. So luckily ako yung nanalo nung mga panahon yun, at naka-receive naman ng pera na pang exam po sa license exam. So kasi nga magti-teacher na ako nung mga panahon na yun, graduate na ako. So sumali-sali na ako nung mga panahon na yun sa mga competition, parang naging career ko na talaga siya. So sa awa naman ng Diyos, nananalo lagi. So hanggang sa panahon na nag-teach na ako, nung nag-teach na ako, na-discover din ako ng department namin to sing. So pinakanta-kanta ako hanggang nagkaroon kami ng organization. Meron kaming tinatawag na quartet. So 4 lang kami, 2 babae, 2 lalaki, pero 4 na boses. So ako yung soprano, yung isa alto, then tenor, at yung isa naman is bass. So na-discover din ako kahit sa mga activities sa Department of Education na pinapakanta-kanta na ako. So parang maganda din ang natatamo na yun dahil may mga certificates, at nakatulong din yun sa aking promotion kasi at na-promote ako nung mga panahon na yun na bilang isang teacher 3, dahil isa din yun sa mga dahilan, kasi parang nakilala ako at parang giving back to me yung mga gusto niya, mga pinapagawa sa akin, parang sinusuklian naman nila. So right after that, nagturo, yun na nga, 8 years hanggang sa habang natuturo pa pala ako guys, hindi po, dahil isa nga akong
ambisyosa, alam niyo na yung mga ambisyosa. So, nag-take ako ng master's degree at naka-graduate naman ako dahil sa pagpupursige. So, right after. So, yun nga guys, dahil sa may pangarap pa rin ako sa buhay, para lang na rin sa akin at sa mga anak ko. For your information po, meron po akong 2 anak na nasa Pilipinas po sila sa kanilang ama. So, dahil sa hirap po ng buhay, hindi ko maitaguyod yung pangangailangan ng pamilya ko. I really need to go out from the Philippines kasi loan na talaga ng loan. Alam niyo naman pa mga teacher, lagi naka-loan na yan lagi. Naka-London dito, naka-London doon. So, taga-London kami. So, I need to go out from the Philippines para nangarap kasi ako talaga na mag-abroad. So, ayun, nag-abroad ako. First landing is Turkey. And then, right after Turkey, so after 3 months, pumunta po ako dito sa France. And ito na po, nagtuloy-tuloy na. I've been here for 1 year and 5 months. So, nagkaroon naman ng trabaho at ang pinakamaganda pa ay natuloy-tuloy ko pa rin yung pagkakanta. So, until here, my first competition here na sinalihan ko is yun nga yung GAP. So, nanalo po ako sa GAP, nagkaroon po ng premyo. So, I'm very happy po. So, yun yung naging tuloy-tuloy na rin po hanggang sa nakakam up ako to make it a channel na. Nagkaroon na ng channel para ipasiwalat ko yung aking talent and to give a positive vibes to inspire everyone through singing. So, yun lang guys yung aking kwento ng aking buhay. So, I hope that you will love this story. I hope that you will comment or whatever you want. Yun lang po. So, yun lang po guys. So, please don't forget to support my channel. So, if you are new to my channel, so please subscribe and like. And please mag-view po kayo para marami po yung mapapalago ko po yung aking channel. I cannot do it without you guys. So, I need your support. And please, if you like it so much, then you can share. Thank you and have a good day. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love